Ma'am Faye, magandang hapon po. Good afternoon, sir. Hingi po sana ako ng tulong about po sa kapatid ko. Bigla na lang po kasi siyang tumawag kahapon ng maagang-maaga sa akin. Nasa CR ako kaya hindi ko po kaagad na receive yung tawag niya. Tapos, nung tinanong ko siya kung ano po yung bakit kako, hindi po siya agad nakasagot sa akin. And then, siguro po mga 11:30 na po ng umaga na kasalukuyan pong nasa trabaho na ako. Tapos sabi niya sa akin, ate, na-rape na ako. Before pa po yan, the day po, bago po kahapon, masaya pa po kami nag-uusap kasi bibigyan nga po niya kami ng pera kasi may pamangkin kaming may sakit. So, bago pa po nangyari sa kanya yan, mayroon na po siyang mga sinabi sa akin na ano na po kasi siya, may higit 1 taon na po kasi siya dun sa Kuwait. Tapos sabi niya, nung maka-1 taon na siya, okay naman daw po siya doon kasi yung amo naman niyang babae, okay naman daw po sa kanya. Although hindi po kasi naman nakakasahalubilo naman po talaga nila yung mga lalaki doon. So, ang kasama niya sa kwarto is yung mga kapatid niya, ay mga anak ng amo niya. And then, 1 year ang lumipas, nagkwento na po siya na nandun na po yung nahihipuan siya nung asawa nung amo niyang babae. Kasi nga po yun, parang hindi po ata siya lumalapit doon talaga. Tapos pag may inuutos, parang siyempre po malayo, ganon. Tapos napansin po ata minsan nung anak na parang lumalapit siya doon, tapos sinaway siya. Tapos ang sabi niya lang may inuutos yung tatay niyo, alangan naman hindi ako lumapit para maintindihan ko. Yung ganon po. Tapos nitong huli, inano ko siya, tinanong ko po siya kung ano na ang gagawin, kung gusto na ba niya na lalapit na nga po kami sa inyo, hihingi po kami ng tulong. Pero sabi niya, wag muna kasi kaya ko pa naman. So, hinayaan po muna namin. Pero nitong huli, mga October, November po, nagsabi na naman siya sa akin na, hindi lang yung tatay niya, hindi lang yung asawa ng amo kong babae ang nag-aano sa akin. Ngayon, yung anak na. Pinasok nga ako sa kwarto, itinulak ako sa kama na nakadapa ako, tapos niyakap niya ako. Sobrang gigil niya na sa akin, kinagat ako sa muka, hindi lang niya ibinaon kasi para daw po walang ebidensya. So sabi ko, ano na ba ang gagawin natin? Ano ba ang gusto mo? Umuwi ka na kako. Sabi niya, hindi titiisin ko, marapit naman na akong umuwi. Sabi niya ganon. Yun na po, kahapon, tumawag na siya sa akin ng umaga. Kaya hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ninenervyos po ako para sa kapatid ko. Ayoko naman pong mahuli po yung lahat, di po ba? Kung ano pa po yung mangyari sa kanya doon. Kaya ang ano ko po is, umuwi na lang siya. Tapos ngayon po, kinontak ko po siya. Ang sabi niya, may tumawag daw po sa kanya na taga-embassy. Hindi ko po alam kung ano. Ang sabi ko, willing ka na bang umuwi? Uuwi na ako. Sabi niya gano'n. So yun na lang po. Okay. Nung unang mga insidente ng panghihipo at sabi niyo yung merong insidente na siya hinagi sa kama at hindi lang diniin, hindi po siya nagsumbong sa ating mga kinaukulan? Hindi po. Ang sabi ko, opo, ang sabi ko nga po sa kanya, hindi ka ba tumawag sa agency para may gawin silang correct, sa'yo? para i-pull out agad siya. Ang sabi po niya, wala namang pakialam sa kanila yung agency doon kasi napakinabangan na kami, nakapagbayad na yung amo namin. Parang ganun po. Tapos, usually yung nga po talagang thinking ng mga taga-agency. Hindi naman po lahat, pero ganun po, mga agency kapag nabayaran na sila, parang wala na silang pakialam kay si Huda. Ganun na po yung thinking nila. Tama po yan. Pero hindi naman po lahat. Opo, yun po ang sabi niya. Tapos, sige, so nasaan po ngayon si Ma'am Marites? Kasalukuyan po siyang nasa Kuwait po, sa bahay po ng amo niya. Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon po, Sen. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year, Sir Arnel. Sir Arnel, meron tayong isang kababayan. Ito, Kuwait na naman. Talagang wala nang katapusan itong problema natin sa Kuwait.
pwede ba natin agad-agad ma-pull out yung ating OFW hanggang ngayon po nasa Sen, bahay pa ganito rin ang po, kanilang- yung kausap niya po, OWA ho yun, si ating pong welfare officer, si Weng. As we speak, nagpadala na po kami ng attorney sa attorney Ayid na doon na sa police station para kuhanin siya. Ayun. Okay. Nasa police station. Opo, Okay. yung ate kasi kailangan natin kasama yung yung police. So, as we speak, pinoprocess na po at pupuntahan siya today. Ayun, pare pull out. Pero wala ho ba tayong balak na kasuhan po yung nag-attempt o na-rape po siya o nag-attempt mang-rape sa kanya, manghipo? Yan po yung isusunod Kahit man lang natin. protest kung ayaw po ng biktima, mag-file man Opo, tayo ng yan po protest. yung po yung isusunod nating aralin kung paano po yung hakbang para laban naman dun sa employer. Pero sige po. ang unahin ko po sana yung kunin na siya kasi 2 beses na pala pati yung anak pumapasok na. Kaya nga po, pwede po siguro, sir, kunin natin sa bahay at dalhin na po sa embahada. Habang nasa embahada natin, kailangan po mag-file tayo ng kaso laban po doon sa mga nanghalay sa kanya o yung mga nangmolestya. Sige po, yan po ang kukunin nating hakbang and then we will update you. For the moment, Sen, ang gagawin po natin, yan po, nandun na po yung ating lawyer, si Lawyer Ayid, nandun na sa police station and we are going to proceed doon sa location nitong ating OFW. Okay, ito yung napag-usapan na natin, Sir Arnel, paulit-ulit, ikaw mismo nagsabi sa akin din ito na dapat merong constant monitoring, especially kapag 1-year anniversary o monthsary, o after 1 month o 3 months o after 6 months o 1 year, may tumatawag po siguro dapat. Opo, man taga-gobyerno o actually, agency para kumustahin. Kumusta ka na dyan? Ito pong January, meron po kaming gagawing napakalaking hakbang. At gusto ko rin sana bisitahin kayo. Meron sana akong gustong i-report at i-discuss. Sige, wala pa ho ka sa Pilipinas. Darating ako dyan next week. Oo. Darating po ako dyan sa 8. Monday. So, usap tayo sa Monday. Pero ulitin ko ulit, admin, ipatupad na natin yung gusto ko talaga dapat this should be a requirement na periodically, whether every month or every 3 months, every 6 months, or especially after 1 year, meron talaga bumibisita o kumakausap sa ating mga OFW kasi tulad nung nakausap ko yung Singapore. So, binibisita ng Singapore authorities ang lahat ng mga workers na foreigners, mga migrant workers. Tinatanong face-to-face, kinukumusta na wala sa harapan nila yung amo. Okay. Para kung meron mang problema, agad-agad pinupull out daw. And then yung kaso, kung merong ginawa yung isang Singaporean halimbawa na employer sa isang migrant workers, 1.5 ang parusa. Kung halimbawa, ang ibig sabihin yan, kung yung isang Singaporean gumawa ng violation sa kapwa niya Singaporean, okay, 1:1 yung parusa. Pero kung against migrant workers, 1:1.5, parang ganon. So, sabi ko nga, maging model country sana yung Singapore. So ang ibig sabihin, napapahaba na tayo. Dapat talagang gawin na natin yung patakaran na request ko noon pa, admin, na kailangan periodically, meron talagang bumibisita sa ating mga OFW at kinukumusta. Yung po isa na rin, in connection to that po yung aking i-discuss, i-present sa inyo, Sen. Kasi kung hindi kayang gawin to, baka sa susunod, magbabawas na ako ng budget. Ako po'y tagadagdag ng budget ninyo. Diba po? Kasi kung ganito pala, hindi pala nitupad, parang hindi na tayo matutuwa nito. Kasi paulit-ulit na lang. Katulad nito, example na lang, admin, itong kay Ma'am Marites, matagal na pala nangyari ito. Pasensyosa lang itong si ate. Siguro naintindihan natin, binabaliwala niya, siguro iniisip niya na kaya ako nandito, gusto kumita ng pera, tiis na lang, kagat labi, praying na hindi na sa maulit. Sana kung may dumalaw na taga-gobyerno natin, o polo, tinanong, kumusta ka na? Naku, meron ng humihipo-hipo sa akin. Oops, teka muna, red flag yan. Pull out ka na namin. Di ba? Iyon lang, ipatupad na natin anyway, sige, pagdating ko dyan, gusto kita makausap. At saka si Yusek, siguro usap tayo. Oo, gusto ko i-present sa inyo kasi yung gagawin namin sa OWA. Iwalay sa ABN. Sige po. Okay, sige.
Sige. So Sir Arnel, maasahan ko today mapupulot na itong si Opo. Ma'am Marites, ano? Oo, yan ho kasi agencies, alam niyo naman, Sen, kung gusto ko lang hindi lang ho namin kasi hawak basta we will do all we can within the bounds of our jurisdiction. That is what we promise you. Kasuhan na rin siguro itong agency. Tingnan mo kung imbestigan itong agency kung talaga may pagkukulang, Opo. siguro bigyan ng sanction. Pabaya din kasi itong agency na ito Dahil kung hindi sila pabaya, hindi sila nangyari ito. Tulad ng sinabi ko, kung meron silang monitoring, from time to time, kinakausap yung kanilang mga workers, hindi sana, napigilan sana itong ganitong malagim na pangyari, di ba? Admin. Kukunin ko yung patatawagan ko po and then we will submit it to the DMW. At gagawin natin ng paraan, Sen. Sige. So, asahan ko po by next week, up to day, mapupulot na po. By next week, meron na po tayong development na nakasuhan po. Gusto ko po makasuhan yung yung amo, sana. Pero dapat safe na nasa embahada natin yung ating worker. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Thank you, admin. Thank you, admin. Opo. Thank you very much. Ma'am Faye. Yes po. Please. Okay, sige po. Ngayong araw po na ito, andun na po yung police kasama ng ating mga taga-embahada. Ipupull out na po yung inyong ate, yung inyong pong kamag-anak, yung sister. Dali na po sa embahada. Okay? Opo. Sige po. Salamat, Okay po yan. sir. Maraming Yes, ma'am. salamat po. Opo, ma'am. Ma'am, masayang-masaya po kami at kayo ay nakauwi ng ligtas. Nagpapasalamat po ako kay Sir Rapi Tulfo po sa agarang pag-action po ninyo. Sa inyo po, sa mga staff po na mabilis po na nabigyan po agad ako ng rescue po. Sa family ko po na hindi po nagdalawang isip po na humingi po ng tulong sa inyo at kayo din po hindi nagdalawang isip na tulungan po ako. Sana po magpatuloy pa po yung programa ninyo para po sa mga taong katulad ko rin po na nangingi din po ng tulong at nangangailangan ng tulong. At kay Sir Arnel Ignacio po, nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi hindi din po niya ako talaga binitawan hanggang dulo makauwi po dito. Sa mga embassy po, sa mga empleyado po doon na ginawa din po kaming VIP ako po. So hanggang makasakay po ako ng aeroplano, hindi po nila ako talaga iniwan kahit 3:00 po ng madaling araw yung flight ko. So yung hanggang makita po nilang safe ko. So papasalamat po ako sa lahat-lahat. Sa kabila po ng lahat na nangyari sa kami, mga tao pa rin po talagang tutulong at sa makikita talaga po yung So thank you po. Thank you, Sir Rapi Tulfo. Ano pong masasabi niyo, ma'am? Maraming salamat po. Lalo na po kay Sir Senator Rapi Tulfo. Maraming salamat po. Mixed emotion po dahil nandito na po nakauwi ng buo yung kapatid ko. Mahirap man po sa ibang mga kagaya niya, sa ibang OFW na talagang umuwi pantay ang paa. Pero ako po sinikap po na makauwi siya ng safe at hindi po ako nagdalawang isip na lumapit sa inyo. Maraming salamat po. Kay Sir Arnel Ignacio din po nung time na ini-interview ako. Hindi rin po nagdalawang isip na sa pagresponde sa kapatid ko. Agad-agad na aksyon. Kaya maraming salamat po sa inyo, Sir Rapi Tulfo and Sir Arnel Ignacio. Salamat po, sir.